Perwisyo raw ang dulot ng mga ibong layang-layang sa ilang residente sa Batangas City. Nilinaw naman ng Batangas City Enro na walang epekto sa kalusugan ng tao ang ipot ng naturang mga ibon. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Pagkagat ng takip silim, laksa-laksa na ang kanilang pagdating at habang dumidilim, paparami sila ng paparami hanggang halos lahat ng kable ng kuryente sa bahaging ito ng Canlapan Street sa Batangas City kanila nang tinakpan. Yan ang mga ibong tinatawag na layang-layang na gabi-gabing dumadalaw sa syudad. Sa dami nagmukha na silang mga banderitas o pailaw na nakasabit sa mga kawad ng kuryente. Pero ang ilang residente ng syudad, perwisyo ang turing sa kanilang mga bisita. Kahit nga hindi umuulan, kailangan nakapayong ang mga dumadaan upang hindi maiputan dahil ang mga ibon literal na nagkakalat ng dumi. Pagsapit ng liwanag kita kung gaano karaming dumi ang iniiwan gabi-gabi ng mga ibon. Tad-tad niyan ang mga gusali, poste at ilang establishmento pati na ang mga bangketa. Kapag po kayo ay dumaan dyan, tapos bigla ka naiputan, talaga nakakadyahe. Feeling namin ay mawala na yung ibon kasi yun nga, yung mga ipot talagang mabaho talaga. Kapag umulan ho talaga ay mabaho talaga yung ipot, nagtakpan na ho ng ilaw. Ang layang-layang o barn swallows ay mga migratory birds. Nanggagaling sila sa mga bansa sa hilaga at lumilipat sa mga tropical country gaya ng Pilipinas upang dito magpalipas ng taglamig. Ayon sa Batangas City Environment and Natural Resources, regular daw ang ginagawa nilang paglilinis sa mga kalsadang nahuhulugan ng mga dumi ng ibong halos tumira na sa mga kawad ng kuryente. Dagdag pa ng Senro, napatunayan na rin umano sa isang research na hindi nakakaapekto sa kalusugan ang amoy ng mga dumi ng ibon. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.